Salamat. Tinitira daw sila kasi nasa taas. Sabi ni Edna, mga mata pobre yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kapag naglagay kayo ng mga mata pobre sa gobyerno, huwag na kayong mag-expect na magiging mga matitinong mga tao yan. Mga satanas yan, mga yan. Yung mga recto na yan, kita nyo kung paano umasta. Si Ralph Recto nga, kung umasta nga yung kala mo presidente ng Pilipinas, kapal ng muka. Wala namang ibang ginawa kundi pahirapan ng Pilipino sa pagtataas ng buwis. Puro kataas-taas-taas ng buwis, utang ina wala kang nagawa sa Pilipinas. Utangin na yan, ewan ko nga ba't nananalo ang hayop na yan. Tingnan natin kung tumakbo ng senador yan, kung manalo pa yung kutas na yan. Sa ginagawa niyang pagtaas-taas ng buwis. Kaya lang naman nananalo yung Ralph Recto na yan dahil kay Vilma Santos Diba? So, ayun, kung ayaw nyo na minamata-mata kayo, yan, huwag kayo maglagay ng mga elitista at mga mayayaman, milyonaryo sa gobyerno. Inilagay niyo yan si Vilma Santos dyan, magyayabang talaga yan. Hindi natatalo mayabang talaga yan. O si Ralph Recto, ganun din. Pero bayaan mo, may karma yan. Yung mga taong masyadong mapagmataas, ibinababa yan ibinababa ng pagkakataon niya. Yung mga taong mapagpakumbaba, itinataas ng Diyos yan. Bayaan nyo lang siya. Bayaan nyo si Vilma Santos magyabang. Yun na lang naman ang meron siya Matatanda na yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, sooner or later, may mga cancer na yan. Yan na, dyan na lalabas yung mga karma nila. Lahat ng mga ginagawa nilang mali, nung malalakas pa sila, lahat yan sisingilin sila niyan kapag nagsipagtandaan sila. So, kapal ng mukha mo, Vilma Santos, pasahod ka lang ng taong bayan, punyeta ka, tapos kung makapag-lookdown ka sa mga taong bumabati ko sa inyo, you have to understand, public figure kayo. You're subject to scrutiny. Hindi kayo dapat mga balat sibuyas. Well, sa bagay, kupal din naman tayo, magaling naman tayong mangupal, so dapat hindi rin tayo nasasaktan kapag sumasagot yung mga politiko na ganyan. So it's not a big deal for me. Yung sinabi niya na, kaya kayo nasa baba kasi tinitira nyo kaming mga nasa taas. Well, if that's her opinion, she's entitled to that, pero pakyo ka. Soon, mawawala ka sa kapangyarihan, and soon, magdi-deteriorate yung health mo, o makikita mo na wala ka palang kwentang tao, na isa ka lang alikabok sa universe na ito, na hindi ka significant, na hindi ka importante. At alam niyo yung mga malalakas, yung mga taong ganyan, yung mga sobrang sikat, yung matataas ang tingin sa sarili, yan ang nila, yan ang ikamamatay nila kapag wala na sila sa kapangyarihan at wala na sila sa limelight. Tandaan niyo yan. Kaya maraming mga depressed na mga dating sikat na ngayon bagsak na. Kasi nga, laos na sila pero feeling nila sikat pa rin sila. Yan ang magpapabagsak sa kanila. Diba? Darating din ang karma ng mga yan. Kasi ang karma, sabi nga nila maaaring, hindi siya agad-agad, pero sigurado dumarating yan. Madalas late, pero sigurado dumarating yan. At pag dumating yan, hindi mo yan mapipigilan. Ganyan din ang Diyos Diba? Pag tumawag ka sa Panginoon, madalas hindi niya agad ginagrant yung iyong dasal. Pero igagrant niya yan, 100%. Igagrant niya yan, sasagutin niya yan, 100%. Madalas late siya. Madalas hindi siya agad-agad nandiyan dyan, pero sasagutin niya yan, maniwala kayo. Gagawin niya yung dapat niyang gawin. Sa takdang panahon, sa tamang panahon. Kaya kapag yung mga hudas na yan, nagsipagtandaan na, kahit gaano pa sila kasikat, kahit gaano pa sila kayaman, sa ilalim din sila ng lupa pupunta. Pare-parehas tayong babalik sa alikabok. Si Vilma bobo, sabi ni Snowy. Bobo nung artista, lalo naging bobo nung pumasok sa politika. Magbo-bold star lang naman yan. So tayo din, kapag wag din kayo masyadong balat sibuyas, minumura natin mga yan Kaya nga ako di ba? Pag may mga vlogger na nagmumura sa akin, okay lang. Halimbawa, minumura ko araw-araw si Bongbong, tapos murahin din niya ako araw-araw, okay lang. Walang problema. Walang problema sa akin kasi ginagawa ko rin Hindi ako balat sibuyas. Sabihin mo, pangit ako. Sinasabi ko rin naman na pangit ka Okay lang, quits tayo. Pagalingan lang tayo magmura. Pagalingan lang tayo mambalahura. Ganun lang yun. Pero yung makikipagkompetensya pa ako sa'yo, hindi na sa'yo na yan. Basta ako, babalahurain kita. So kung sumagot ka ng balahura, okay lang, babalahurain kita ulit. Ganyan tayo, dapat di tayo balat sibuyas. So kung kaya nating bumatikos, kung kaya nating magmura, pag minura tayo, minaliit tayo, dapat tanggapin natin. Bayaan mo. Ganun talaga buhay. Kupalan lang yan. Kung sino yung pinakakupal, yun ang mananalo. Ganun lang yan. You just have to be patient. Sabi nga dito, just be patient. Sabi nga nila God is most of the time late. But God is never absent. He's always present. Late lang, pero hindi kanya iniiwanan. Hindi lang agad-agad, pero dumarating yung tulong ng Panginoon. Tandaan niyo. Di ba?
Oh, so na-address ba natin yung mga issues ngayon? Ano pa yung gusto nyong reaksyonan natin? Yung kay Abante? Putang ina, Abante, ang kapal ng mukha mo. Puta, pastor ka pa kunyari, ang laki-laki ng pondong inilagay mo sa ano mo, sa distrito mo. Hayop ka. Tanga saan ka makakita ng cat's eye? Nasa maliwanag na kalsada, nandiyan dyan yung cat's eye, ang mahal-mahal niyan. Magkano lang daw yung cat's eye na yan? 1,000 lang yan. Puta, 11,000 per piece ang ano nyo dyan. Ang quote nyo dyan, mga hayop kayo. Isa ka pa, Chua, dyan sa Maynila. Oo, kaya nga ako rin sinisingil ko rin si sinisingil ko rin si Isko. O Isko, dati galit ka kay Chua. Bakit ngayon parang hindi ka na nagsasalita? Ano nang deal nyo dalawa? Oh, pero alam ko naman na si Isko, gusto lang niya talagang maging maayos ang Maynila. At in order for Manila to prosper, kailangan talaga magkakabati sila ng lahat ng mga taga-gobyerno dyan sa Maynila. Naintindihan ko naman si Isko. Oo, naintindihan ko si Isko. Na kailangan niya rin maging okay with, Chua para yung mga proyekto sa distrito ni Chua, may isa katuparan. Oh, so, naintindihan ko si Isko. Ganun talaga. Ganun talaga. So, kailangan intindihin din natin si Isko. Kasi, kung nakakabuti naman sa Maynila, yung hindi nila pag-aaway-away, edi okay na din. Pero, it's up to the ombudsman, it's up to the higher ups, it's up to the national government or the next president kung papanagutin yan si Chua. Diba? O, kung halimbawa manalo si Inday, papanagutin si Chua, di mabuti. So, yun, wag nating ilagay yung ano na yun, wag nating ilagay kay Isko yung burden na yun. Kasi hindi naman niya ano yun eh. So long as during his term as mayor, maganda yung mga proyekto, maayos yung mga proyekto at hindi ninanakaw yung pera sa distrito ni Chua, tsaka ni Abante, and then okay siya. Ganun lang yun. Ay, ikaw Abante, nagagalit ka na gusto ng tao, ikaw na yung sumunod. Paano masama ugali mo eh? Yan yung legacy na iniwan mo sa Pilipino. Sa mga Pilipino, yan yung pagpapakilala mo. Hindi ka naman kilala na congressman, pakialam naman sa'yo. Congressman ka lang ng 3rd ng 6th district ng Maynila, nakakakilala sa'yo yung distrito mo. Pakialam naman ng buong Pilipinas sa'yo. Pero kilalang kilala ka ng buong Pilipinas, di ba? Bakit? Bakit ka nakilala? O nakilala ka kasi labas ka ng labas ng dila. Labas ka ng labas ng dila, post ka ng post ng kayamanan mo. Magaling kang sumita sa mga nasa paligid mo, pero utang na basura kayo. O doon ka nakilala. Kaya ngayon, kung halimbawa ang tao nire-request nila sumunod ka na kay Akop, it's because yun yung image na ipinakita mo, ipinakilala mo sarili mo sa mga tao. O ako naman, nakilala lang naman kita ngayon lang simula nung nag-quadcom, hindi ka naman talaga kilala Pero yan yung legacy na iiwan mo dahil yan yung ipinakilala mong personality mo sa Pilipino Yung katarantaduhan na ginawa nyo sa quadcom So habang buhay, yan yung tatatak sa'yo. So pag namatay ka, people will laugh at you. Kaya magdasal ka. Abante, wag ka munang mamatay. Ikaw, Chua, magdasal ka, wag ka munang mamatay. Ikaw, Dan Fernandez, magdasal ka, wag ka munang mamatay. Ikaw, Adjong, ikaw, Rog Gutierrez, yung taga La Union na bakla, magdasal kayo, wag muna kayong mamatay. Kasi pag namatay kayo, putang na pagtatawanan kayo ng mga Pilipino. Dahil yan ang legacy yung iniwan nyo. Yan yung ipinakilala nyo kayo sa mga Pilipino. Mananangin kayo kay Satanas na wag muna kayong kunin. Ganun lang yan. At least napasalan ni Mayor Isko yung mga ni Chua na mali. Yan. Si Mayor Isko is the mayor of Manila. And he's doing good in Manila. So wag natin siyang hanapan ng problema. Si Vico is also doing good in Pasig. Walang problema yan. Kung si Leni Robredo is doing good in Naga, then walang problema yan. It's not for us to judge them. Pero kapag idinikit sila sa mga Duterte that si Vico is better than Inday Sara, si Leni is better than Inday Sara, nek nyo. Lalatagan namin kayo. Lalatagan namin kayo ng mga nagawa ni Inday Sara sa probinsya niya. Siguraduhin ninyo na meron kayong mga nagawa sa mga probinsya ninyo. Diba? Magaling si Isko. Solid dyan. Mabuhay ka din, Juvie. Halores, Hihara. Mamaya i-upload natin to sa ating Facebook. Sa ating YouTube. Tapos i-share ninyo para makarating, unfiltered, makarating sa mga kababayan natin. Ito ating mga pinag-usapan ngayong araw na ito. At napakalamig na. Maraming salamat sa inyo. Madilim na din. Mabuhay kayo. Mag-message lang kayo kung ano yung mga gusto nyo pag-usapan natin sa mga susunod na discussion. I hope nagustuhan ninyo yung ating talakayan ngayon. Maraming salamat sa mga nag-comment. Salamat sa mga nag-send ng stars. Mabuhay kayo. Dito sa Facebook, dito sa YouTube, sa Boss Dada 2.0 YouTube channel. Maraming salamat sa inyo. Advance Happy New Year.
Mabuhay kayong lahat at mabuhay ang bayang Pilipinas. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.